Amen, amen. Good song, amen. Hope you enjoy that. All right. Ay, sumunod nitong microphone na ito para mga asawang babae. All right, let's all stand please and turn our Bibles in the book of Proverbs, please. Proverbs chapter 4. Amen. Proverbs chapter 4. By the way, next week ay sisimulan na rin i-carpet po yung yung second floor natin, yung mga steps diyan ay ika-carpet na po yan. May nagbigay ng carpet sa atin. So konti na lamang ho yung babayaran po natin. No? And marami pa ho tayong gagawin, mga upuan, yan babaguhin po natin yan. All right. And magpapalagay po ako ng mga electric fans na itututok sa mga taong inaantok. All right. Proverbs chapter 4, verse number 23. That's a familiar passage right there. All right. Are you with me now? Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. You know, and we'll be talking about the issues of life this morning, but I'm going to focus on a risky life. Let me ask you a question. Are you living a risky life? Merong risk. Mamaya explain ko po kung anong ibig sabihin ng risk para lalo pa natin pong maunawaan po. At hindi po natin alam na doon tayo namumuhay sa bagay na yan. Kaya, you see how the Bible talks about how Solomon warned us about this. No? And he's trying to get our attention para po sa bagay na ito. Sabi ng Bible, keep. The word keep means to guard. Guard. Guard thy heart. You see? Kaya mamaya akin pong papakita po sa inyo kahalagahan po nito mga kapatid. Okay? Alright, tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa presensya ng bawat anak po ninyo ngayon. Salamat po sa presensya ng mga first-time visitors po namin. And salamat sa pagdala niyo po sa amin dito. At napakabuti po na kami ay nakarating sa bahay-sambahan upang kayo po ay patuloy po namin purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa salita niyo na mahayag. Bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa at hindi lamang po malawak na pangunawa, kundi open hearts, O God, so that we will receive Thy word with joy, O God, and choose to live for it and in it and by it. So please also examine our hearts if there's any sin that could possibly hinder our understanding this morning. Please take it away and cleanse us from all unrighteousness and forgive us. And I promise you, oh God, we will always give you the glory and honor. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Dito ba si Joan Toringan? Doc Toringan? Wala. Okay. All right. Okay. Now, let's go back to the Bible, brother. Are you ready for this? All right. Everybody pay attention at pag-aaralan po natin ang Biblia. Now, the Bible says, this is the word from Solomon, and we understand that Solomon was a king who reigned in Jerusalem. At siya po talaga ay hinangaan. Last week ay tinalakay ko po ang kanyang buhay. And I hope you still have it. You still have him in your mind. Ngayon, ito po ang kanyang words. Ito po ang kanyang paalaala. Nakita niyo po yung kanyang karunungan. Nakita niyo po yung kanyang mga accomplishment. But you also seen the end of his life. Now, in his word, brethren, I believe what the Bible says here. Not only that this is a word of Solomon, but also this is a word that is inspired by God.
Ano po? Ito ho ang pinakamaganda niyan. Now, the Bible says here, keep thy heart with all diligence. You guard your heart. Now, the heart here, brother, is not the pumping blood, no? Yung nagpapump ng blood. Hindi po yung nakalagay dito physically, but it's all yung pagkatao natin tinutukoy ni Solomon. Okay? Sapagkat yun ang nagdadala lahat ng pagkatao po natin. And ano sinasabi ni Solomon patungkol po dyan? Ang sabi ni Solomon, keep thy heart with all diligence paying a proper attention. You must keep or give proper attention to your life, to your heart. You see, hindi pera mga kapatid. Hindi sinabi ng Bible, keep thy money with all diligence. Or guard your money with all diligence. No. Hindi sinabi rito na bantayan mo ang iyong kayamanan ng walang puknat o walang dapat naka-pay attention kasi ang kayamanan. No. Sabi po ng Biblia, it is your heart. It is your heart. It is your mind. It is your soul. Yan yung buong pagkatao mo. Bakit po natin babantayan ng gano'n? Sabi ni Solomon, may kasagutan po siya. Ang sabi po ni Solomon, because out of it are the issues of life. The issues of life. Let me tell you something. Issues of our life is very important. Lahat ng nangyayari po sa buhay po natin ay napakahalaga. Dapat wala hong mangyari o may mangyari sa buhay natin o mangyari sa buhay natin na hindi po natin alam. Sabi ng iba, aksidente, nabigla po ako, pastor, kasi gano'n naman talaga. Listen, kaya nga sabi ng Biblia, kung meron mo mga pabigla-bigla, it's good for us to keep it. It's good for us to guard it. Are you following me? Because out of it, mga kapatid, are the issues of life. Now, alam niyo, pagka tinitignan ko po yung mga issues ng buhay, mga kapatid, talagang, alam niyo, talagang, minsan pag may nakikita akong kabataan na bara-bara sa buhay, mga girls na bara-bara sa buhay, sabi ko, my goodness, hindi naunawaan nito ang issues ng buhay niya. Yeah. Yung iba mahilig lang magpalabas ng issue, pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, parang sa media, pero ang ibig ko sabihin, this is personal. This is something that is coming from your life, brethren. You see, nanggagaling talaga mismo sa iyo, na ikaw ang gumagawa ng issue ng buhay mo. You see, it's not your neighbor that's making the issues in your life. It is you who is making issues in your life. You see, that's why the Bible says, you better guard. You better guard, you better keep. You see, sapagkat kung anumang lalabas, kung gusto mo may lumabas na magandang issue sa buhay mo, yan ay kagagawan mo. Kung meron mang lumabas dyan na hindi magandang issue, you approve it. That's why. Ikaw pa rin na nag-approve niyan. You see? So, anuman ang lumalabas, might be good or bad, lahat ng lumalabas sa iyong buhay, ikaw ho ang may kagagawan niyan. Alright? Hindi ang kagagawan ng kapitbahay mo. Sila, pwede silang sirain, pwede lang sirain ang reputation mo, pwede silang pwede silang magtangka na sirain ang reputation mo, pwede silang magtangka na anong gustong gawin sa buhay mo, but listen, the only person that can destroy your reputation is you. It is you, remember this, that is making issues of your life. You see? So, that's why Solomon said, keep thy heart with all diligence. Pay attention to it. Pay attention to it. Now, kaya ko po binabanggit po itong talatang ito, pinili itong talatang ito, you see, sapagkat napakaraming mga tao na hindi po nila nalalaman na sila po ay namumuhay na sa kabaliktaran. They don't mind about these issues, brother. They don't mind about guarding themselves, guarding their hearts. You know, they don't mind. They don't care. Akala nila ang lahat ng nangyayari sa buhay na maganda ay swerte. Diba? Parang nadapa ka, pag bangon mo, may ginto ka na. Ganun lang. That's all is the words. Alam nyo, dapat minsan, sasabihin, pag marami ako mga classmates na nakikita, pag nag-uusap kami, lagi lang sinasabi, mabuti ka pa, swinerte ka. Sabi ko, kaya nga, nauunawaan nyo ba kung bakit maraming pumupunta ng Maynila, sapat ang alam nila pag nasa Maynila, kaswerte. Ganun lagi mga kapatid.
pumupunta ng ibang bansa sapagkat alam nila, swerte. Now, listen, hindi po tayo dapat mamuhay sa tsamba-tsamba, mga kapatid. You see, sapagkat anumang mga bagay na hindi po natin pinaplano, yan po ay risky. Yan po ay magdadala ng isang bagay na hindi po natin magugustuhan, mga kapatid. Now, ang ibig sabihin ng risky, mga kapatid, it involves or things involving the possibility of something bad or unpleasant thing. Unpleasant thing. Ano pong ibig sabihin niya? It means not enjoyable, causing discomfort or pain. Nagkakaroon ng pain, nagkakaroon ka ng discomfort, ang nakakapagtaka nga, mga kapatid. My question is this. No, are you enjoying something that is not enjoyable? May mga taong gano'n. Akala nila, saya-saya na nila. Oh, man, I got this. Masurerte ako. Pero, ang hindi nila alam, unenjoyable pala yun. Bandang dulo, makikita na po nila unti-unti yung discomfort, mapifeel nila yung pain, and later on, regrets. At ang masakit po nito, lahat ng mga bagay na ito, they will start blaming others, and when they started blaming others, they will rebel against others. That's always the case, mga kapatid. Yan ho ang gera ng pagkasalukuyan nangyayari ngayon sa Amerika. You see, the black are rebelling against the white, and they're blaming the white for making them or for putting them to slavery. Hindi nila nakikita yung mga bagay na yan. But anyways, wala tayong pakialam sa kanila. Pero ang ibig ko lamang sabihin, mga kapatid, marami po ngayon na ang utak, ang kanilang pag-iisip ay rebelde sapagkat iniisip nila na ang kanilang pagkakamali ay bunga ng ibang tao. You see? Now, hindi po sinabi ng Biblia na bantayan mo ang iyong puso sapagkat yung iba ay sisirain ka. No, ang kasiraan ay nanggagaling sa loob. That's exactly what the Bible is telling us. Ang kasiraan mo ay hindi nanggaling sa ibang kalooban ng tao. Ang kasiraan mo ay nanggaling sa kalooban mo. Out of it, you better guard yourself. Guard thy heart with all diligence, with all effort, mga kapatid. Lahat ng paraan, bantayan mo ang sarili mo, for out of it are the issues of life. Out of this, from the heart, hindi from his heart or from her heart. Nakakita na kayo ng lalaki na nagpakamatay sa sinisisi yung kanyang girlfriend? Nakakita na kayo ng isang tatay, husband, lumayo sa kanyang asawa sa sinisisi niya yung kanyang asawa? No. Ang issues ay hindi nanggaling sa inyong asawang lalaki o asawang babae. Ang issue nanggaling sa puso mo. That's what the Bible says. Now, are you living a risky life? Are you in a situation right now involving the possibility of something bad? Or are you in a situation right now that is not enjoyable or causing discomfort in your life and causing pain in your life? Are you in that situation? You see? Now, alam niyo po, ang mga tao, maraming mga tao ay hindi po kontento dahil po sa tinatago nila sa kanilang buhay ang isang bagay na hindi naman po sila mag-i-enjoy. That's the reason why people are not contented. They're not satisfied. They don't have the peace of mind because they're keeping something in their hearts that is not enjoyable and that is causing discomfort and pain. And sometimes, sabi ko nga po sa inyo, we don't realize it. But the truth of the matter is, you heard na may nagsabi na sa inyo, may nag-warn na sa atin. Alam niyo problema, hindi ho natin itatabihan hanggat walang nangyayari po sa atin. Now, I'm gonna show you sa Biblia po, mga kapatid, kung sino yung mga tao na namumuhay po sa isang risky na pamumuhay. Now, from here,
ay makikita po natin ang sarili natin, check po natin ang sarili po natin kung tayo namumuhay ng isang risking pamumuhay. Amen. Now, first of all, para sa pangkalahatan mga kapatid, atin pong titignan sa Revelation chapter 21 in verse number 8. Revelation chapter 21 in verse number 8. Ang Book of Revelation ay bago po dumating sa Book of Concordance. Amen. You got it? But the fearful and what? Unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Now think about this kind of life, brethren, that a lot of people are living in today. Anong klaseng buhay? Now, let's just pick one word from this verse, mga kapatid. The word unbelieving. Yung hindi po naniniwala. You know, yung wala nang ibang pinaniniwalaan kundi yung kanyang sarili. Napakaraming mga tao po ngayon, you know, when you share the gospel, hindi ho maniniwala. Naalala ko, yung sinishare po namin ni Pastor Hill doon sa mall. Filipino po, sinishare ko, sinasabi ko sa kanya, abay, ang ini-insist niya is that he is a Catholic. Sabi ko, whether you are a Catholic, you are a Baptist, you are a Protestant, you are a Methodist, you are evangelical, you are Iglesia ni Cristo, or a Muslim, one day you will stand before the judgment seat of God. It doesn't matter who you are, or what religion you belong, what groups of religion you belong. What matters here is that you are a human being, and that you need God. You are created by God, and you've got to believe your Creator. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi ho natin pag-uusapan ng religion. Alam mo, talagang very insisting. May mga tao kasi napunta ng Amerika na galing lamang po sa probinsya, nabigla sila pagdating ng Amerika. Akala nila, Amerikano na rin sila. They're very proud of being a part of American culture. You see, parang tawagin ka lamang na, ako, alam mo, American citizen ako ngayon. Ano ngayon? Hindi ka na ba kumakain? Kumakain ka na ba ng bakal kung American citizen ka? Hindi ka na ba nagugutom? Parehas tayong nagugutom at parehas tayong nabubusog pag kumain tayo. But that's not the main thing. The main thing is this. One day, both of us will stand before God. My question is this. When we stand before God, are you sure 100% that you will be with Him? Are you sure 100% that you'll be in heaven? Where are you going to spend your eternity? You better believe me. You better believe what the Bible says. Ano sabi ng Biblia? Ang sabi po ng Biblia, meron po tayong eternal soul. At ang eternal soul na ito, mga kapatid, ay hindi ito pagka nawala ka rito sa katawang lupa na ito. Iiwanan mo ito one day. And nobody knows in this auditorium kung sino at kung kailan ka mawawala sa katawang lupa na ito. It might be after the service. It might be tomorrow. Maaaring pagtulog mo mamaya, hindi ka na magising. But listen, inside that body, that physical body, is an eternal soul. And that's the real you. That's the real man. Naaalis, pagka nawala yan dyan, merong patutunguhan yan. Hindi pwedeng mawawala na rin yan because it is an eternal soul. That's why it has eternal life. But my question is, if you have an eternal life, then where are you going to spend your eternity? Sa impyerno o sa langit? And one day, kapag ka tumayo ka sa harapan ng Diyos, hindi ka na pwedeng magmaang-maangan pa. Kasi ganito, alam mo, kasi Katolik, kasi Methodista ako, kasi Baptist. No way! No way!
Yung mga taong nagdudunong-dunungan na alam mo ako, alam ko rin yung Bible. Alam niya ang Bible, napakasimple. Tinanggap mo na ba si Kristo bilang sarili mo tagapagligtas? Alam mo ako, nagbabasa rin ako ng Bible. Akalain mo, nagbabasa ka ng Bible, hindi ka marunong sumagot ng tanong? Sigurado mo ba pagka namatay ka, pupunta sa langit? Alam mo, nung bata pa lang ako, pupunta ako sa simbahan. Akalain mo yan, ilang taon ka na ho ngayon? 50. 50 anyos ka na, hindi ka pa marunong sumagot ng tanong. Ang tanong ko kung sigurado mo nang pupunta ka sa langit, hindi kita tinatanong kung nagsisimba ka nung maliit ka pa. You understand that people is trying to evade the fact, I mean, yung katotohanan at yung katotohanan na kalagayan niya. Iniiwasan niya. Listen, please, if you are here this morning sa mga bisita po namin ngayong umaga, tignan niyong mabuti kung ano ho ang mga bagay sa sarili mo, sa sarili niyo, na nagja-justify ng kalagayan niyo na wala sa salita ng Diyos. Maaaring ngayon, isipin mo, nandito ka, minsan sa isip mo kagad, religion. Ganito pala ang Baptist. Ganito pala sila magsimba. Pag nag-preach pala yung pastor nila, sumisigaw. May microphone naman, sumisigaw pa. You know, mga kapatid, yun lamang ho ang inoobserbahan ng marami. Pero ang tanong ko ngayon dito ngayon sa iyo, kung kayo po yung first time visitors ngayon, paglabas nyo kaya ng gate, ng pintuan ng simbahan ito, natitiyak nyo na ba 100%? Pagpasok nyo at paglabas ninyo. Kung pagpasok mo, hindi mo sigurado na kayo pupunta sa langit pagka kayo namatay. Bago ka lumabas mamaya, pwede mong matiyak. Hindi sapagkat pumasok ka na rito. No way. Hindi sapagkat nakarinig ka na minsan. Pero sapagkat itatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng reliyon. Hindi sa pamamagitan ng pagpunta mo rito o sa bautismo. No. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. You better believe it. You better believe it. Hindi mo na kinakailangan ang bautismo para ka makarating ng langit. Una, tignan mo muna mabuti ang katanungan mo ngayon. Yung nakikita nyo ngayon, na ganun-ganun na lamang po patayin pat magpatay. Araw-araw ngayon, may patayan, you know. Alam niyo, yung pinakamaraming patay sa buong daigdig, tayo. Araw-araw may patay eh. Now, listen now. Pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, tignan nyo mabuti po. Pagka ikaw man ay nawala sa katawang lupang ito, hindi mawawala ang iyong pagkatao. Sapagkat meron kang eternal soul. Ikaw yan. Yung ikaw ay eternal ka. Eternal being ka. Magpakailan-kailan pa man, wala kang wakas. Kaya nga lang ang pinag-uusapan natin ngayon, saan ka ngayon pupunta pagka nawala ka sa katawan na ito? Yan ang ini-emphasize ko ngayon. Now, you better believe it now. Maaaring sabihin mo, yan siguro ang paniniwalaan nyo. Ganyan din po ang sinabi ni Darwin. Ang isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Sabi niya, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos na hindi ako naniniwala sa Diyos. Sabi niya, hindi ako naniniwala na mayroong Diyos. Alam ng Diyos yan. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang taong ito, bago man ho mamatay, nagsisisi sa kanyang paniwala. Now, listen now. Anumang hindi mo pinaniniwalaan sa salita ng Diyos ngayon, anumang, I don't care kung hindi ka naniniwala sa reliyon. Hindi natin pinag-uusapan ng reliyon ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay Diyos at ang salita ng Diyos. Maaaring hindi ka naniniwala sa fine kung hindi ka naniniwala sa religion. But listen, you better believe God right now. And you better believe what the Bible says here. You better believe the Word of God. You better believe that God is real, that His Word is real, that His Word is true. And one day that you're going to die. And if you are not sure of heaven when you die, right now before you leave this auditorium this morning, better be sure. Siguraduhin mo na, tiyakin mo na. Hindi natin pinag-uusapan reliyon nito. Or else,
Ngayon lamang bawat hakbang mo, namumuhay ka, humahakbang ka sa isang hakbang buhay na hindi mo gusto. It will cause you discomfort. It will cause you pain one day. Remember the story in the Bible, in the book of Luke chapter 16, if you're familiar with that. Kaninong istorya po yun, mga kapatid? Lazarus. Nung siya'y namatay, nakipag-usap siya kay Abraham. It's only a shouting distance, mga kapatid. Yung Hades, yung kalagayan, yung impyerno, at saka yung paradise, shouting distance lamang, nag-uusap po sila ni Abraham. Sabi niya kay Abraham, Father Abraham, have mercy on me. See that? Have mercy on me. Pero sabi ni Abraham sa kanya, Son, remember. Anong ibig sabihin niyan? What you know right now ay hindi mo lamang nalaman ngayon. Alam mo na yan noon pa. That's why you remember. Remember. Yung kalagayan mo ngayon, alam mo pupunta ka dyan eh. That's why you remember. Alam mo na merong impyerno, kaya lang hindi mo pinaniwalaan. You remember? Remember the one that told you and preached to you the gospel, but you just ignore it, you rejected it? You remember? Are you with me? See that? Yan ho ang problema. Kaya ngayon, kung ikaw man ngayon ay napunta sa anuman, alam nyo may nagsasabi, alam nyo ako, dati akong nagbabasa ng Bible, pero alam mo, napatunayan ko, iba pala talaga yung baka akala mo pag hindi ka niniwala sa Biblia, matalino ka na. Ang sabi ng Biblia, mangmang lamang ang nagsasabing walang Diyos. Huwag kang maging katulad ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos na akala nila, ngayon, may alam po tayong politician na nagsasabi ng ganyan. Nag-aaral din ako ng theology. Nag-aaral din ako ng very proud of herself. Because she think she is smart enough para sabihing mas matalino siya sa Diyos. In fact, napakarami mga popular na tao na nagmalaki sa kanilang sarili at pinapakita nila na sila ay mas matalino sa Diyos. At mas sikat daw sila kay Kristo. Where are they now? Namatay sila pero hindi sila muling nabuhay. Si Kristo na isang Diyos pero nagpakababa, naging tao, namatay, binigay niya ang kanyang sarili. Pero sabi niya sa ikatlong araw, muli ako mabubuhay. And He rose from the dead. He did. But what I'm saying, brother, is this. Mga bisita po namin at sino man ngayon, matagal na kayo nandito sa simbahan, nais kong sabihin sa inyo, kung hanggang ngayon ay meron pa kayong hindi pinaniniwalaang salita, dito sa salita ng Diyos, nananatili kang unbelieving person, nais kong sabihin sa inyo, you're living a risky life. You're living a risky life. You are exposing yourself to danger. It is a risky life. The second thing is not only an unbelieving, but not only that, the second thing that is a person that is living a risky life is a disobedient person. Whether you are a Christian or unbeliever, it is always a sin to disobey the Word of God. Ano po ang sabi na, marami yung example sa Biblia, but let me just go to the definition, the implication of the word disobedient. Disobedient, para mong sinasabi sa Diyos na, my way is better than your way. That's why I'm not obeying you. Because if you think God's way is better than your way, then you will go to God's way. Di po ba? Ganun kasimple lamang ho yan eh. That is logic, mga kapatid. Simpleng pag-aaral. Kung alam po natin na ang pamamaraan ng Diyos ay mas maganda sa ating pamamaraan, isosurrender natin yung ating pamamaraan at pupunta tayo sa pamamaraan ng Diyos. Is that simple? But listen, disobedience means my way is better than your way. See that?
my thought is better than your thought. What I know is better than what you know. What I do is better than what you are doing. That's why disobedience, mga kapatid, is simply putting God out in your life. Did you get that? Disobedience is simply putting God out from your life. Kaya napakagrabing kasalanan po ito. You see, napakagrabing risk po ito. Pagka tayo nag-disobey sa Panginoon, grabing risk ang ating pong kinalalagyan, mga kapatid. Nilalagay natin ang sarili natin sa discomfort. But listen, we better obey Him. We need to obey Him. Alam niyo kung bakit? Because we understand, brethren, that God's way is always better than our ways. What we know, what God knows, God knows what we do not know. And God can do what we cannot do. Therefore, if that were the case, tinatanggap po natin yan, then sundin natin ang Panginoon. Kung tinatanggap po natin na magagawa ng Diyos ang hindi po natin magawa at nakikita niya ang hindi natin nakikita, sapat malayo ang ating matang ito, may hangganan po ito. Pero ang mata ng Diyos ay wala hong hangganan. Wala hong limitasyon ang Diyos. If that would be the case, brother, we've got to surrender ourselves to Him and we've got to obey His word, because what He do is always better than what we are doing right now. Now look, napakarami pong mga example sa Bible na ipinakita po ang Diyos upang makita po natin, mga kapatid, ang kabutihan po ng Diyos. For example, in the book of Judges chapter 2 verse number 2, you don't need to turn to it, just write it down, but look at this way. I need your attention. Okay? The Bible says, "Ye have not obeyed my voice." Sabi ng Panginoon. Ye have not obeyed my voice. And His question is this: why have ye done this? Why have ye done this? Everybody pay attention. Everybody heads up. May I ask you a question? If you are not obeying God, my question is this: do you have a reason for not obeying Him? Can you give me a reason for not obeying God? Pwede mo ba sabihin, alam mo, pastor, delikado Hindi mo kasi naiintindihan ang sitwasyon ko, pastor I understand that maybe I do not know your present situation. But listen, we're talking about God. We're not talking, this is not my matter right here. This is God's matter. This is between you and your God. My question is, when you disobeyed God, do you have a reason? Pastor, hindi mo nga kasi buisit ka, hindi ko nga ito. Hindi ako may gawa nito. Ikaw lang at saka Diyos. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi nauunawaan ng Diyos ang ginagawa mo? Are you saying you're better than God? You're smarter than God? Stupid. Beloved. I hope this statement is clear, brethren. Kasi po, this is always the case. Ganito po lagi ang kalagayan po natin, mga kapatid Di ba? Lagi natin sinasabi, kaya yung ganyan si pastor, kasi pastor siya Siyempre, ang salita ng Diyos sa kanya maliwanag. Kaya ko nga nililiwanag. Kaya tayo gumagawa ng hindi maganda kasi malabo sa atin ang Biblia. But, whether it is clear or unclear, brethren, it is the Word of God. Let the Word of God settles it. You're not obeying my word, you're obeying the Word of God. This is God's matter. Salita ng Diyos ito Hindi ko to salita. Huwag mong pilitin at i-insist na ako. Pastor lang ako, tao rin ako, ang katulad mo, may puso't damdamin. Marunong magmahal sa sariling wika. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Teka muna, bayang magiliw na yata yun. Pero ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ganun lagi ho ang ating rason.
Kaya nga po, nahihirapan tayong sumunod. Kaya patago-tago tayo pag may kasalanan tayo. Hala, lahat ng pagtatago, ang mga naninigarilyo, katakot-takot na juicy fruit gums, candy, para mawala lamang ang amoy. Paano yung sip-sip ng shabu, singhot ng shabu, sunog dito, sunog dyan, sunog bahay, lahat na lamang ho. Mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Ano ba ang nire-resolve ninyo na hindi kayang resolbahin ng Diyos? I understand there is discomfort, there is pain, but listen, with that case, you're putting yourself in a risk. Mas lalong risky ang kinalalagyan nyo, mga kapatid, when you disobey God. Because you're simply saying, God, I know what I'm doing, and you do not know it. Kaaralaman po natin dito ng omnipotent God. Kaaral lamang natin ng omniscient God. God knows everything. Wala akong bagay sa ibabaw ng lupang ito na hindi alam. Kapatid, nasusubo natin ang ating sarili. Kaya may sarili tayong rason Pinipilit. Hindi niya kasi ako naiintindihan No, it's not me. You settle first. Kung hindi, mga kapatid, I am your pastor. Tinatanggap niyo po ba? Okay. Ina-admit ko po na napakarami sa inyo ang hindi naiintindihan ang sinasabi ko rito at mga standards po natin. That's why you violated pag wala na sa paningin ko. Now listen, kung hindi nyo po ako maintindihan, eto po yan kung paano nyo madaling maintindihan. You settle it with God. Kalimutan nyo po ako. Tanggalin nyo ako sa senaryo. Alright, ano ang sabi ng Diyos tungkol sa bagay nito? Pag tinanggap nyo yung sinabi ng Diyos, tatanggapin nyo yung sinabi ko. Because it's not all about me. Christianity is not all about me, it's all about God. It's all about living for Christ. It's all about following the one who saved us and the one who died for us. That's Christianity is all about. Now, listen, ano sabi ng Biblia? Nang didisobey, sabi ng Panginoon, thou hast, sabi ng Biblia sa Judges 2 and verse number 2, ye have not obeyed my voice. At sinundan niya ng statement, why have you done this? Why have you done this? You know what I'm doing? Inilalagay ko kayo sa safe. That's why may warning na kayo upang manatili kayong safety. Upang manatili kayong ligtas sa anumang kapahamakan. Kaya ang sabi ng Panginoon, why have you done this? You don't know what is ahead of you. And you do not know what you're doing. Why have you done this? Remember the first man, Adam and Eve. The first couple, mga kapatid, in the garden. Anong tanong ng Panginoon? Bakit mo ginawa ito, Adan? He's trying to save himself from the consequence of his sin. Ano sabi niya? Yung babaeng binigay mo sa akin That's always the case, di ba? Kayong mga nanay, kayong mga asawa, napapansin niyo po ba? Dinuduro kayo ng mga asawa niyong lalaki pagka may problema sa bahay. Ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi. But anyways, sabi naman kay Eva, bakit mo ginawa ito? Yung ahas Palagay niyo, sino naman kayo ituturo ng ahas pag tinanong pa yun ng Diyos? Alam, ituro niya pa yung mansanas or yung bunga ng puno ng kahoy. Hindi naman mansanas yun. Tinutukoy lamang natin mansanas kasi yun ang nasa drawing Pero ang totoo po nun, mga kapatid, ang tanong, may rason ba para mag-disobey tayo sa Diyos? And then, there's another passage in the book of Luke chapter 15. I want you to see the consequence. Luke chapter 15, verse number 13. You don't need to turn to it. Everybody, look at this way. Everybody, pay attention here. Naalala niyo po yung kasaysayan na ito. Ito yung kasaysayan po nung bata na nag-disobey sa kanyang magulang. Kinuha niya ang lahat ng kanyang portion and then lumayas and then pagkatapos, anong sabi niya?
Ano ang bunga ng disobedience? I like what the Bible says. And it's sad. Napakalungkot sa statement na ginawa niya pa kayo, mga kapatid. Anong statement niya? I'm no more worthy to be called thy son. Woo! I don't know about you. Mga young people, what do you think about this? After disobeying your parents, and when you come back to your house, haharap ka sa iyong magulang, at pagkaharap mo sa iyong magulang, sasabihin mo sa kanila, huwag niyo na po akong ituring na anak ninyo. Sapagkat hindi na po ako karapat-dapat. Ako po'y isang suwail na anak. Huwag niyo na po akong ituring. You understand what I'm talking about? You understand kung ano ang magiging bunga, kapatid? Young people, I hope you're listening to me. When you disobey your parents, when you try to say, let me alone, my way is not your way, I can do all what I want. Oh yeah, you can do what you want, but that's not an assurance of a good future. Kapatid, mga kabataan ngayon, nakakalungkot sa kabila ng napakaraming mga warning sa Biblia. In spite of the command of the book of Ephesians chapter 5, chapter 6, verse number 1, the children was commanded to obey their parents, but children are still disobedient and hard-headed to their mom and dad. You know what you are? You're living a risky, very risky life. You're living a life that causes discomfort and pain. Nais ko sabihin sa mga kabataan ngayon, sa mga anak, walang masayang bata na sumusuway sa magulang. Ang akala nyo lang yan, okay lang kayo. Pero hindi nyo alam, hindi kayo okay. That is what you think, lalong-lalo pag pinagsabihan kayo, wag ka muna anak manliligaw, anak. At wag ka muna magpapaligaw, wag ka muna mag-boyfriend, wag ka muna mag-girlfriend, wag ka muna pa-Facebook niyan. Wag ka muna mag-ano-anong mga lalagay-lagay mo dyan, mga, at baliwala. Listen to me, masaya lamang kayo pag nakikipag-chat kayo. Mati-mati. Masaya lamang kayo pag nagsisend kayo ng mga pictures at mga moments na nakatago sa kabilang pinilikang tabing. Masaya lamang kayo pag nagdi-date kayo na napatago. Masaya lamang kayo sa moment na gusto ninyo. But after that, uuwi kang nakasimangot sapagkat alam mo may kontra, may persona na nasa loob ng bahay mo na kontra sa ginagawa mo. And above all, you know that there's a God in heaven who knows you and can see you wherever you go. That is not for what you are doing. I hope you understand that. Disobedience and simply telling us that your way is above, it is better than God's way. You better watch it, because the Bible is very clear. Out of it are the issues of life. Guard yourself. Guard yourself. So, think about this. Pag may nangyari na isang araw, sasabihin mo sa nanay mo, sa tatay mo, patawarin niyo po ako. Okay lang po sa akin na maramdaman ko na hindi niyo na po ako anak. Wow. Kailangan ba sabihin niyo na isang tunay na anak? Kinakailangan pa bang makarating tayo sa punto na gano'n? That right now, ipinapakita ko lamang po kung gaano ka-risky ang mamuhay ng isang disobedient na pamumuhay.
Then lastly, refusing God's counsel is a risky life. Refusing God's counsel is a risky life. Refusing God's counsel. When you refuse God's counsel, the book of Psalm, David said, 33 and verse number 11, he said, the counsel of the Lord standeth forever. That's clear. The counsel of the Lord standeth forever. Proverbs chapter 11 verse number 14, where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Where is safety? Where there is multitude of counselors. Where there is multitude of counselors, there is safety. And the counsel of the Lord is standeth forever. And the Bible says in the book of Proverbs chapter 15 and verse number 22, without counsel, purposes are disappointed. But in the multitude of counselor, they are established. Now, isipin niyo po mabuti ito na kung walang counsel, kung wala hong magsasabi sa atin, magpapaalala sa atin, magdadirect po sa atin, kapatid, kung wala, ang sabi ng Biblia, lahat ng iyong gustong mangyari ay mauuwi sa disappointment. Brethren, you better believe the Bible or else babagsak ka sa point number 1, unbelieving. You're not believing the Bible. You're not believing what the Bible says. Ay, hindi naman lahat yan eh. Ganito eh. Oh yeah. Maaaring magkakaroon ng delay because God is giving you a chance to repent, to turn again on Him. Pero nais ko sabihin sa inyo, the Bible is always true. The Bible is always true. Pag pumunta ka na doon, mga kapatid, sa unbelieving both of this, if you're refusing God's counsel, pupunta ka doon at ayaw mo maniwala sinasabi ng Biblia, pupunta ka na naman sa number 1. Again, both ay mamumuhay ka sa isang buhay na uncomfortable. Na merong bad na pangyayari. Just imagine, na kapag ka ang buhay na ito, tatlong bagay na ito, dadaling ko lamang sa inyo. In fact, marami po ito eh. Mula po rito, pagka pumunta ka doon sa isang side, nandito ka sa isang situation na risky ka na. In-expose mo yung sarili mo sa danger. In-expose mo yung sarili mo sa hindi mo gusto. Sabi, bakit ganito ang buhay ko? Bakit magulo? Parang uncomfortable. Parang may nararamdaman akong hindi ko dapat maramdaman. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Namumuhay ka ng isang risking buhay. Refusing God's counsel is to reject God's plan for safety. Let me say this again. Refusing God's counsel is to reject God's plan for your safety. Ni-reject mo na lamang. Sabi ng Panginoon, I want you to be here because you're safe here. But you don't believe Him. Yung mga kataga natin pagka ang tao'y nagigipit kahit sa patalim kumakapit, kailanman hindi intention ng Panginoon naggipitin ka. Kapatid, kung ikaw man sa akala mo'y nagigipit, lahat ng tao nakakaranas at nakakaramdam ng kagipitan. Hindi lang ikaw. But you better praise God this morning because you have God in your mind. You know who He is. Ako'y naniniwala, sinasabi ng Biblia, kapag ka ang anak ng Diyos ay nagtatrabaho, hindi mamalimos ang tinapay. Napakasimple po yan, mga kapatid. Now listen, counsel, you better, lalo na po sa mag-asawa, you better take heed, you better listen to God's counsel for the husband and wife. Minsan nagkakaroon, kaya ko po sinama po rito, mga kapatid, kasi hindi po natin nauunawaan ang epekto ng mga hindi pagkakaunawaan ng nanay at tatay sa loob ng tahanan, epekto sa inyong mga anak. Sometimes you don't mind. Kaya yung mga tatay at nanay, ang bibilis ng kataga nila, ang bibig nila, ang bibilis nila magsalita, dihiwalay! Dihiwalay!
Pero mga kapatid, hindi nyo po naunawaan kung anong epekto po niyan. Kung titignan lamang po natin yung counsel ng Panginoon sa husband and wife, napakaganda. There's a very familiar passage in the Bible, the book of Ephesians chapter 5, verses 22 and 25. This is God's counsel for husband and wife. It is clear, brethren, in this passage, na sabi ng Biblia, wife, submit. Ano po sa husband? Husband, love. Hindi mo na kinakailangang i-demand kung anong pangangailangan mo. You know, the issue is not what you need. Give me what I need. No, hindi mo na kinakailangan i-demand yan. Bakit? Nung ikaw ay nag-asawa, binigyan ng Panginoon ng tungkulin ng iyong asawa para ma-meet yung iyong hinahanap. But you don't realize it. Listen, hindi ho tayo nag-asawa para sundin yung gusto natin. Kundi ma-meet yung need natin. At para ma-meet yung need natin, mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng asawa. Pastor, hindi mo kilala ang asawa ko. Hindi ko nga kilala. Pero sinasabi mo ba sa akin na hindi siya kilala ng Diyos? Sinasabi mo ba sa akin na hindi siya kayang i-tame ng Diyos? Hindi siya kayang ayusin ng Diyos para ma-meet yung pangangailangan mo? Are you saying that your ways is better than God's ways? And that you have the right to disobey the Word of God? How about a wife? Pastor, hindi mo lang kilala asawa ko. Wala man lang kaisip-isip. Nandyan lang, pababayaan kami. Napaka-irresponsable. Hanggang ngayon ba, irresponsable? Wala ka bang naibagayiging bahagi sa kanya para maging siya irresponsable? Kaya minsan nagiging irresponsable ang iyong asawa kasi ginagampanan mo na ang dapat niyang gampanan. Wala na siyang gagampanan. Tapos sasabihin niya, hindi ko maramdaman, hindi ko feel. Eh, paano mo mafe-feel? Ikaw na ang gumagawa ng trabaho niya. I hope this is clear. Amen? I said, you don't need to demand what you want and you think you need. God knows your need. That's why God commands each of you to meet others' need. Ano command ng babae? Submit. Man, that's what you need. Wife, that's what you need. Ano command ng Panginoon sa lalaki? Love. That is what you need. You love. And when you love your wife, that is what she need. Now think about that. Yan po ang command ng Panginoon. There is something in you, husband, that you cannot give for yourself. Something na nasa iyo, there's something, there's an emptiness sa ating mga kalalakihan na hindi natin kayang i-fill up. At makakapag-fill up lamang yan ay yung ating wife. How do you like it, wives? At meron din naman sa inyo mga misis na bakante na kahit na anong gawin nyo, na kahit na tumili kayo ng malakas, ay hindi nyo mafe-fill upan yan. Maliban na lamang na ma-meet ninyo ang lalaki para sa inyo. That's why God said, love. You understand that? Kasi po, kung wala na ho tayong pangangailangan sa sarili natin, bakit sasabihin pa po ng Biblia? Now, bubuksan natin dito kasi maganda po ito eh. Bakit sasabihin pa po ni Solomon sa book of Proverbs chapter 18? Tingnan niyo po. Chapter 18, look in verse number 22. Man, if you think you're complete, you go to this passage right here. Are you with me now? Proverbs 18:22. Whoso findeth a what? Katulong? A wife. Alam niyo, pinakamaganda rito mga kapatid, wala na po ditong flowery words before
The noun. Ano tawag doon? Adjective. Thank you. Wala nang adjective before the noun. Hindi sinabing, whoso findeth a beautiful wife. Or yung maputing misis. Or mataas ang ilong. Or manipis ang labi. Maputi at slim fit. At Coca-Cola body na nasa loob lamang ng can. At, no, hindi po eh. Napansin niyo po ba walang adjective? Whoso findeth a wife na laging nandoon kay Bella, Dr. Bello. Yeah. Whoso findeth a wife na mahilig sa mga artikulo sa propaganda at lahat ng mga pamuti, lahat ng mga instrumento laban sa kapangitan. No. Yun lang ho ang ginamit niya. Whoso findeth a wife, findeth a what? Good thing. Let me ask you a question, husband. Nahanap niyo na ba? Mga hipokrito kayo. Palagay mo, Willie, nahanap mo na. Yeah. Pero bakit dahan-dahan? Sabi ko, nahanap mo na, Willie. Sabi niya, yes, sir. Sino si... okay. But listen, let's go to the Bible. Okay? Whoso findeth a wife. Sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, kung totoo na kumpleto na tayo, bakit sasabihin pa ito? If you think you're fine, if you think you're all right, if you think that you're set, then why Solomon said with the inspiration of God, sinasabi niya, whoso findeth a... By the way, you better believe him. You better believe a man with 700 wives, brethren. Whoso findeth a wife, findeth a good thing. What else we can understand from this passage, brethren? The Bible says, whoso findeth a wife, singular. Findeth a good thing, another singular. The Bible does say, whoso findeth wives, findeth good things. Eh si Solomon ang nagsasalita nito. Maraming asawa at maraming concubines. Pero hindi niya sinabi, wow, jackpot ako, because whosoever findeth a wives, findeth a good things. You understand that? Let me tell you why. Solomon, who experienced sa kanyang buhay, mga kapatid, na marami siyang asawa, pero nagsasabi siya, just one wife, then that will suffice you. Because that good thing right there is sufficient for you. Kahanap. May hinahanap siya, wala. Pang 500 yun, kapatid. 501, wala pa rin. 600, wala pa rin. 699, wala pa rin. 700, sabi, tama na to. Napapagod na ako kamamarcha sa altar. 700 times, kapatid, nakaharap sila sa nagkakasal. Si Solomon humarap sa altar 700 times. Yung iba sa inyo, 3 pa lang. Fake pa yung 2. Amen! Aba, si Solomon, sabi niya, pang 7. Imagine ko, Solomon, 699. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito? Opo. Wala, hindi ko naman nasumpungan. 700. Tinatanggap mo ba ang babaeng ito? Sige na po. And you know what? Wala talaga doon sa 700. Baka swertehin ako kung hindi na ako magpakasal.
He tried for another 100. Wala. Another 100, 200. Wala. 299. Wala pa rin. 300. Solomon, tumigil ka na. Malambot na ang tuhod mo. Kaya sabi ni Solomon, na-realize niya, just one wife. And it's sufficient for thee. One wife can give you the best thing in your life. Oh, wife. Pizza, pizza. That's the Bible, brethren. That's the Bible. Amen. That's the Bible. Each of you has a unique needs that only your spouse can meet it. Kaya nga, ginawa na. Sabi ka, hindi man kailangan mo yan. Yan ay ang kasama mo. Sabi niya, Pastor, di kailangan mo. Huwag kayo makialam. Pero ang nakikita ko, mga kapatid, bawat difficulties sa pag-aasawa, kayang isolve at kayang lutasin ng biblical counsel. That's what I know. That's what the Bible says. Now listen now. Remember, Satan is a liar. Itong sinungaling na ito, mahilig itong makialam. Sigurado kong pakikialaman ito ang inyong pag-aasawa. Maniwala kayo, pero huwag niyong kakalimutan na sinungaling ito. Sinungaling itong Satanas na ito. Makikialam ito, lagi itong mag-i-intrude sa inyong magandang pag-uunawaan kung ano-anong ilalagay sa tainga ng iyong asawa, kung ano-anong ipapakita sa kanyang asawa. Ultimong drama sa telebisyon, kukuha ng idea yung iyong asawa. Alam ko na. Pagdating mo, pag hindi mo pinakita ang cellphone mo, siguradong may tinatago ka. Saan nyo natutunan niya mga yan? Sa telebisyon. Pati yung natutunan nyo at narinig nyo kay Richard Gomez, gusto nyo idalhin sa... Hindi naman si Richard Gomez ang asawa ninyo. You know what? Remember, ng dyablo ay mahilig lamang po yan mag-advertise. Pero pag binili mo na yung kanyang advertisement, wala man siyang pwedeng ipakita sa'yo. Because he's empty. He's nothing. The Bible is very clear. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. That's the word of God, brethren. May I say this to you this morning? Tanggalin niyo po ang lahat ng sinusutsot sa inyo ng dyablo, lahat ng kanyang sinungalingan, kung anumang maririnig nyo na wala at hindi sa ikabubuti ng inyong pagsasama, forget it. Sabi ko kagabi sa staff service, if the power of God is not in it, forget it. Get away from it. You get away from it. Listen, it is God who instituted marriage, brethren. Ang Diyos ang nag-institute ng marriage. Siya ang naggumawa ng lahat ng yan. And walang pinakamatalinong abogado sa ibabaw ng mundong ito. Kahit na saan siya nag-aral at kahit saan siya nakatapos, kahit sa alapaap na siya na malapit sa langit nakatapos, hindi pa rin siya at wala pa rin siyang karapatan na baguhin ang binuong marriage ng Panginoon. Kung ang marriage ng Panginoon ay lalaki at babae, babae at lalaki, hindi pwedeng gawing parehas lalaki. Hindi rin pwedeng gawing parehas babae. Lahat ng mga suway na yan at wala saklaw ng Biblia, lahat po yan ay kagagawa ng dyablo at ang dyablo nag-advertise sa sinasabi niya, maganda ito. You will enjoy it. Try it. You better watch. Pag isang araw, pag may nagmarcha na ho sa loob ng simbahan, lalaki, naghihintay sa altar, at maya-maya, may tao,
lalaki, may hila-hilang baka. At ang sasabihin, sino ang nagbibigay ng babaeng bakang ito? Yung pastol. Ako po. Bakit? Yung lalaki nagpakasal na sa baka. That's funny right now. That's funny right now. Pero bakit sa Bible pinagbabawal ang huwag makipagtalik sa hayop? You watch out. Nakakatawa po yan ngayon. At maaari sabihin mo, hindi ginagawa. Pero, sa madaling sabi, meron akong gumagawang hindi maganda. Naalala ko si Brother Noel. Kunento sa akin yan. Pambira, sir, kala mo, pupunta sa disyerto, naka-Mercedes yan. Pero pupunta rin pala sa bakahan. May tinatagong relasyon. Nasaan yung kanyang relasyon? Nasa pastulan. Now listen now. Anumang hindi ho mag-aayos at ikabubuti ng inyong pagsasama bilang mag-asawa, forget it. Forget it. Forget it. The power of God is not in it. Pag hindi ho mag-aayos at magdudulot ng maayos na pagsasama ng inyong mag-asawa, kalimutan niyo po yan. Kaya ang tanong lagi, okay, ito bang argumento natin ngayon? Wife, sigurado mo kaya makakatulong ito para tumagal ang ating pagsasama? Ay, wala ko bigyan lang, bahala na! Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Ako, hindi na kita sasagutin sapagkat ayokong ipagpatuloy anong bagay na hindi magpapatibay ng ating pagsasama. Because I cannot see the power of God in it. Brethren, if you cannot see the beauty and the sweetness that will cause the permanence of your marriage, forget it. Anong gagawin mo? All right? Invest in your marriage. Invest in your marriage. Whatever na gusto mong i-invest. It might be money, it might be your time, it might be your life. Alin mo dyan, mga kapatid, ikabubuti yan. Stick to it. Not only that, you take effort. Huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang manghina na hindi ka maglalagay ng effort diyan. Ibigay mo yung effort mo diyan. Then work on it. Work for a good marriage. Work for the permanence of your marriage. Do you hear me? Work on it. Work on it. Then apply the biblical principle. Kapatid, makinig kayo ng mabuti. Huwag kayong magre-rely lamang sa inyong pagpupunta sa simbahan. Hindi ko po binabaliwala. Hindi ko po sinasabi, don't misunderstand me. Hindi ko po binabaliwala, hindi ko sinasabing huwag na kayong a-attend at yung pag-attend nyo rito, wala rin naman palang kwenta. No, may kwenta. Ang ibig ko sabihin, yung mauupo kayo rito at makikinig kayo ng salita ng Diyos, pero pag uwi nyo, wala rin kayong gagawin, mga kapatid. Walang magagawa yan sa permanence ng inyong marriage. Ano po ang ibig ko sabihin ngayon? Application is the best. Application for what you have learned from this church is the best of all. Wala na hong ibang magagawa, mga kapatid. It takes applying biblical truth to do that. Kahit na 20 taon na kayo nandito, magulo pa rin ang tahanan nyo kung hindi nyo ina-apply ang naririnig nyo po rito. You've got to understand about what the Bible says about love. 1 Corinthians chapter 13 and verses 4 and 7. You don't need to turn to it. Ang sabi ng Biblia, charity suffereth long and is kind and beareth all things. That's love. Love beareth all things. You see, the world's definition of love is based on feelings. Para bang kung paano mo napi-please ang iyong asawa, anong napi-feel, anong pakiramdam ng iyong asawa, minsan may mga tanong tayong gano'n, nararamdaman mo bang mahal kita? Hindi ko feel.
Alam niyo kung bakit? Kasi hindi binibigay yung gusto niya. Malakas yung amen doon. Palagi ko maraming hindi na ibibigay. Oh yeah, that's right. Kung mo hindi binibigay ng asawa natin yung hindi gusto yung gusto niyo, sabihin niyo, hindi ko feel na mahal mo ako. But you don't realize that exactly that is what you need. You don't live for yourself, you live for others. You live for others. You see, biblical love, brethren, is a choice. Biblical love is a choice. Anong gusto kong ibigay? Pansinin niyo po yung 1 Corinthians chapter 13. Nandun po lahat. If you want to be kind, it's a choice. Bear it all things, it's a choice. Suffer it long is a choice. You have to choose to suffer for your love. You have to choose. Now, disagreements that arise in any relationship can be overcome simply with biblical love. Wala na pong iba. May I say this, brethren? Let us all strengthen our home through biblical principles. Wag ho nating patibayin ang ating tahanan sapagkat marami tayong ulam sa refrigerator. Wag mong sabihin na matibay ang tahanan mo sapagkat lagi kang may pera at yung pay slip ng iyong asawa ay napupunta lagi sa iyo. Wag mong sabihin na lagi kayong matibay, maayos ang tahanan ninyo at nagkakasundo kayo lagi kasi lagi kayo nasa Jollibee or nasa Patricios. Listen to me now. Let us strengthen our homes, brethren, through biblical principles. Why is this important? Finally, makinig po kayo ng mabuti. Makinig. Everybody heads up. I'm almost done. I said, let us strengthen our home through biblical principles. Why is that? Because finally, I believe that we can make our homes work in a broken society. We can make our home work in a broken society. Wag ho kayong makialam sa broken society sapagkat ang broken society ay binubuo yan ng mga broken homes. Ang sabi ko po sa inyo kanina sa talata binasa po natin kanina, you guard your heart. Do not guard others' heart. You guard your heart. Because out of your heart are the issues of your life, not their life. And look, finally, gusto niyo ng happy home? Gusto niyo ng maayos sa tahanan? Sabi ko sa inyo kanina, do not refuse God's counsel. Bakit? Sabi ng Biblia, Psalm 1:1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Who is happy? Who is happy, brethren? The person that is happy is the person who walk not. Ibig sabihin, siya yung tao na hindi siya directed by the ungodly people. Naglalakad siya, yung pamumuhay niya, let us avoid this, brethren. Kayo mga wives, please, listen carefully. No? Huwag kayong maiinggit sa mga pamilya na nakikita nyo laging nasa mall, laging nasa Jollibee, laging nasa restaurant, laging nasa dyan. Huwag kayong maiinggit. Because sometimes, most of them are directed by the ungodly people because that is their system. Ang akala nila, okay lang sila sapagkat lagi silang nasa labas, lagi silang kumakain, Now listen to me now, hindi lamang ho yun pag-aayos ng buhay. Now, there's nothing wrong about it. But what I'm saying is this, tignan nyo rin yung budget niyo, baka doon kayo magkagulo. Hindi nga kayo nasira kasi lagi kayong kumakain sa Jollibee. Nasira kayo kasi wala na kayong pan-Jollibee sa susunod. You understand that? Now what I'm saying is, blessed is the man, happy is the person who walk not
A person that is not directed by the ungodly. His steps are ordered by the Lord, not by the ungodly. Happy is he. Happy is he. Ngayong umaga, tingnan po natin ang sarili po natin sa mga points nito. Nasaan po tayo? Are we living a risky life? I'm talking to the individuals. Bawat isa sa atin, tingnan natin. Huwag natin tingnan muna ngayon at isipin, siguro sana naman narinig ng asawa ko yan. Kalimutan natin yung asawa nyo ngayon. Isipin mo ngayon, ikaw personally. Are you living a life or in a situation na isang araw or naka-expose sa danger, na isang araw ay mararamdaman mo yung pain, discomfort, not enjoyable. Akala mo enjoyable lamang ngayon, pero totoo niyan, hindi enjoyable. Listen to what the Bible says. Sabi ng Biblia, maliwanag po. Blessed is the man, a person. Happy is the person that is not directed by the ungodly. Huwag ho nating i-refuse ang salita ng Diyos. Huwag ho tayong, pag ni-refuse natin ito, pag ni-reject po natin ito, babalik po tayo sa point number 1. You don't believe the Bible. And because you don't believe it, you will disobey it. Nakita niyo po yung grouping, sama-sama po sila. And if you're living doon sa isa, sakop na yung isa. Sapagkat yung mismo, yung pagkakamali mo doon, mistake mo sa isa, dadaling ka doon sa pangalawa. Pagka nag-mistake ka doon sa pangalawa, dadaling ka doon sa pangatlo. What I'm saying, what is important right now, brethren, is to examine our situation, ourselves right now, and see if you are in a situation na isang araw, mga kapatid, ay pagsisisihan natin sapagkat alam nyo na discomfort merong hindi mo na-enjoy. I hope this message is clear, brethren. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. This is our only hope, O God, na kami po ay makatanggap ng salita nyo. Ito lamang ang tayong pag-asa po namin. Please, O God, help us. Habang binabaybay po namin ang inyong salita, naway ito ay patuloy magpaalala upang kami po ay hindi po mamuhay sa isang pamumuhay na risky. Bless this message, O God. Speak to their hearts. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with the message this morning. Just step out of your seats. Come forward. Kneel down and talk to God. Let's do it. Let's do it. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy kayong manguna, Panginoon, sa lahat po ng aming
commitments na ginawa po namin. Alam ko po, Panginoon, there's something or Satan will always intrude to our decisions and to our relationship. And he will offer something that may look like the best for our marriage, the best solution to disagreement to our marriage. But oh God, He is a liar. Salamat na maliwanag ang inyong salita na kayo lamang po ang isang persona na that we can depend on. Now I beg you, oh God, to please continually help us to guard ourselves, to guard our hearts, oh God, because out of it we understand that will come out the issues of our life. Bless your people with their decisions. Bless each family this morning. In Jesus' name, amen. All right.